batikang artista sa paningin ng marami, the ultimate professional para sa kanyang mga nakatrabaho. Isang aktor na gumanap sa iba't ibang karakter sa telebisyon at pelikula. Isang natatanging direktor na nagbigay buhay sa mga kwentong tumatak sa ating sining. Punyeta! Ano ba kayo? Hindi ba niyo ako titigilan? Sabi na huwag makikialam ah! Makakaahon din tayo mga Pilipino. Hindi na tayo magmumukhang kawawa. Siya ay walang katulad. Siya ang nag-iisang Manoy, the icon, Eddie Garcia. Ano itatanong mo? Itatanong ko lang sana kung naghugasan ng puwet ng tatay mo. O baka gusto mong pasabugi ko yung hasang mo. Hindi ko, sir. Sa dami ng ginawa ni Tito Eddie, wala na atang makaka-duplicate ng ganun na nakagkaroon ng 600 plus films. Baka akala niya makakuha pa siya ng kapalit ko. Bihira na ngayon ang batong buhay at alam niya yan. Sabihin mo! Hall of Famer ng Best Actor, Hall of Famer ng Best Supporting Actor, Hall of Famer ng Best Director. That's only Eddie Garcia. He entertained us. He entertained the Filipino people for decades. Huwag mo sabihin hindi pa kayo kasal eh. Under desire ka na. Alay nung. Loko, baka tubukan ng kitikitiyan. And we enjoyed it. We enjoyed mga salita niyang, mga liners niya na buti pa ang boss for Romeo. Wala akong kalaro sa bilangguang. 10 taon, kundi mga butiki. Mga surot. Pag nasa kote kita, pauupuin kita sa yelo. Hanggang sa magkulay talong ang mga bambolyas mo. Mabuti pa sila. Nakakatuwa. Ikaw, hindi. You are the casualties of war. Dahil martial law. A lot of actors ngayon, they say it's their art, ganito, artist kami, ganyan. You know what's funny? Si Tito Eddie, never niyan sinabing artist siya. Para ano? Para sumikat kayo? Malagay kayo sa dyaryo? Sa TV? Para gawing pelikulang istorya ninyo? Kasi, anong linya niya lagi? Trabaho to eh. I think that's what made him last that long. Kasi ang turing niya dun sa acting, dun sa trabaho na to, ay trabaho. So he's always professional about it. And ang nakakatuwa, for someone who treats it as a job, he's so passionate about it. Di ba yun yung mas maganda? Yung ibang tao nagsasabi, he's not only the ultimate professional, he's the ultimate artist. Hindi lang ako ang fan ni Eddie Garcia sa mga artista. Lahat ng artista, ang fan, ang idol, si Eddie Garcia. Lahat kami fan niya. Bakit ako? Ikaw ang gusto ko. Bakit? Ayaw mo sa akin? Eh gusto. Dahil siya lang yung ganun eh. Wala namang ibang Eddie Garcia. Yung pati mentality niya na gusto nasa set palagi. May ibang artista, after a picture or after a telenovela, gusto magpahinga muna mga isang buwan o 2 weeks, 3 weeks. Siya hindi ganun. Ako si Lando, manugang nyo. Anak ng kagang, nag-asawa ka na ha? Saan ka ba destino ha? Sana sa bangko para madali tayong makalabas ng kwarta. Biro lang. Ultimo mga colleague namin, gusto nilang maging Eddie Garcia din. You know, someday. Because like what I said, si Eddie Garcia, kahit na anong karakter ay portray niya, kaya niya. Tinyente. Ano gusto mo? Tinyente. Idol ko siya dahil nakita ko ang dedikasyon niya bilang isang aktor, bilang isang artista. Kaya siya ay aking IDOL idol. Natatandaan mo ba ako? Paano kita matatandaan pendeho ka? Hindi naman kita kilala. Di mo ako kilala. Ako maghuhukay ng libingan mo. Hoy! Kung sino ka mang sepulturero ka na magnanakaw ng gintong ipi ng mga patay sa sementeryo, hindi ako natatakot sa iyo. Kahit sa lahat po ng interview ko, magmula nung bata ako, pag tinatanong ako, sino bang gusto mong maging? Wala akong sinabi, kundi gusto kong maging si Eddie Garcia. Tapos nakasama ko pa siya sa unang pelikula ko, so it's a sign. Sa amin lang, no? Hindi pa kami nakaka-match sa kanyang dedikasyon.
sa generation lang namin. Pagmamahal, yung professionalism, yung nandito ka para sa trabaho lang at sa craft, hindi sa perks ng pagiging celebrity o wala sa kanya yung endorse or Instagram. Wala yan. He wasn't about influencing. He was about doing his best in his work and in his roles and kung ano man yung gagampanan niya. Hindi kita binibigyan ng pahintulot para sabayin ako sa pagkain. Hintayin mo muna akong matapos. Kung meron kang susundin na iidolohin sa professionalismo, sa pakikisama sa tao na artista at direktor, aralin mo ang naging buhay at trabaho ni Eddie Garcia at siyang sundin. Masasabi yun kasi sa kanya kami natuto. Basta dalawang bagay lang ang huwag mong kalilimutan. Ang iyong pinanggalingan at ang pagkatao mo. Sa ganon, doon ka asenso at makukuha mong lahat ng gusto mo. Lumaki si Eduardo Verchez Garcia sa Naga City sa poder ng kanyang lolo't lola. Tinapos ang kursong AB Psychology sa San Beda College sa Maynila. Matapos nito ay naitalaga siya bilang military policeman ng Philippine Scouts sa Okinawa, Japan pagkatapos ng World War II. Pumasok man sa militar, sadyang nakatadhana kay Eddie ang pag-arte. Naimbitahan siya ng isang kaibigan na mag-audition sa isang pelikula mula sa direksyon ng butihing direktor na si Manuel Conde. At dahil natural ang kanyang galing, ay agad niyang napasok ang sining ng pag-arte. At ito na ang naging simula ng legasiya ng isang idolo. Dahil kadikit ng pangalang Eddie Garcia ay mga katangiang taglay ng isang mabuting katrabaho. Siya ang pinaka-professional na artistang nakilala ko. Hindi lang siguro as artista, as director, yung best niya ibinibigay niya sa bawat trabahong ginagawa niya. Lahat ng napanood ko sa kanya, markadong-markado yung Eddie Garcia. Alam na alam mo si Eddie Garcia. Kahit hindi ko siya napapanood, naririnig ko pa lang yung boses, alam ko si Eddie Garcia yon. Mahilig siyang gumawa ng sarili niyang mga pauso, mga linya na kakaiba, na magmamarka sa'yo. Oy, duwenden, tagadala ng gastos. Wala rito ang asawa ko at wala akong pambayad yan. Mabigat yata yan. Baka mag-imansut ka kaya umalis ka na. Hayu! He was my foundation, my discipline, my work ethic, my being on time, kung paano makisama sa mga tao. Nothing came in the way of your work. He proved that kasi we were doing this movie and namatay yung father niya. And he didn't want it to be talked about. So, pinagsabihan kami sa set na, you can give your condolences, pero he still came to work. Actually, no one knew till later that day. He still came to work, parang wala nangyari, but it was very heavy on him. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. At tanggapin mo na ang katotohanan na we are meant for each other. And talagang yung mastery niya of his craft is very obvious and very evident. And at the same time, kitang-kita mo na pagdating mo, nandun na siya and kakamustahin ka. Have a seat. Ganun kagad ang offer niya. Anong ginagawa mo rito? Nakiki-joyride kayo? Hindi ako nag-joyride, nagtatrabaho ako. Baba! Kung ano ibato mo sa kanya, gagawin. Kasi at kung ano uso, sasabay siya. Si Eddie kasi nung di Sampaguita. Pagkatapos, nauso na yung bomba movies. Nagbomba din siya. Di ba meron siya mga batuta ni Dracula? Hindi siya nagbago. Kung sino yung Eddie Garcia na nagtrabaho nung prime age niya, hanggang sa huling sandali ng buhay niya, professional siya. Yun si Eddie Garcia. If you are a professional, you have to act like you're one. You have to live it because that's who you are, that's your career, right? Problema normally sa mga artista is when they're eating, tapos may nagpapapicture. That's always a problem because obviously you're eating, ayaw mo nagugulo sa'yo. I got so shocked for Tito Eddie at his age na hirap nang tumayo and all that stuff. We were in a table. Sabi niya, pwede mo magpa-picture, Sir Eddie. Sabi nung hindi. Sabi, hindi, sige. He stood up kahit nahirapan siya. So I was like, wow, he knows it's part of the work. Si Eddie Garcia,
ang laking impluensya sa masa. Lalo, hindi lang masa, actually kahit sa mga sosyal. You know, you're in a party na sosyalan, people are in barongs and Americana, and you hear them copying or saying something about Edgar, si Manoy nandyan, di ba? So, malaki talaga ang dating niya, ang lakas niya sa tao. So, icon. Naiintindihan kita, Rachel. Kaya nga hindi kita pinagbabawalan. Libre kang pumunta maski saan mo gusto. Tsaka walang nachismis sa kanyang masama. Never. He never had any bad gossip or chismis about his love life na pangit. He was such a gentleman. Dapat sa mag-asawa, may tiwala. Tingnan mo ako, sa gabi lang nagbago na. Dapat ikaw, noon pa. A good actor, professional, looking good, healthy. Ang sekreto talaga ng good health is good food, enough sleep, and everything in moderation. He was all in one package. Really a great man. An iconic person. An icon. Minsay Manoy, Andiyan na! minsay Manay. Gusto kong alagaan siya hanggang sa huli niya ang hininga. Wala ka na talagang pagkakatiwalaan sa mundong ito. Ito ang nagpapatunay na siya'y magaling na bida, matinik na kontrabida, epektibo sa pagpapatawa, sa action at horror ay pabibilibin ka. Sa versatility, talagang siyang hari. Kasi sa nakakita, pwedeng gumanang kontrabida roles, bida roles, nag-bold, nag-comedy. At yung comedy niya, iba-ibang klaseng comedy. May sex comedy, may comedy na straight comedy, nag-drama, nag-action. Pakendeng-kendeng. I asked him, mayroon ba baka isang role na hindi pa nagagampanan sa inyong movie or television career? Sabi niya, isa na lang. Sabi ko, ano yun? Yung gumanap bilang sanggol. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Marami ka pang kakaining bigas. Gumanap siyang bading. Aba, talagang parang bading talaga. Pagka-kontrabida, matatakot ka sa kanya. Pagka-comedy, tawang-tawa ka naman sa kanya. Ay, nako. Magsama Pagka malicious na pelikula, yung sex ang tema, mas bibilib ka sa kanya. Sweetheart! Darling! Style mo, bulok. Saan ka na naman ang galing? Kulasisi na naman. Sino sa kanila? Pag nagagalit ka, lalo mong pinatatambuk ang puso ko. Siya lang ang pwedeng gumawa nun. Ayun, makabibiliban mo sa kanya. Pag ang call mo ay 8, ando na siya ng 6. Nauuna pa siya sa Janet. Nauusas pa siya sa mga tao, sa mga crew. Naando na siya. Ganun siya ka-professional. Imagine, nagtagal siya hanggang 90 anyos na siya. Umaarte pa rin siya. At tinatanggap niya ang anumang papel na sa palagay niya ay bagay sa kanya at mabibigyan niyang buhay, gano'n man ito kaliit at kalaki. Gano'n niya kamahal ang kanyang trabaho. Kaya siya ay isang idol. I always picked up something from him. Tsaka sa acting, panoorin mo lang siya, matututo ka. I really feel bad for those na hindi na niya mahahandle as a director. But I'm glad for those na nakatrabaho siya bilang co-actor. Kasi iba yung pagdidirect na nakasama mo siya at hinahandle ka niya bilang artista niya dun sa co-actor ka niya. Nag-umpisa na po, senyor. Punyetera! Impertinente! May karapatan ako. Lumayas ka! Vete a la porra! Dito ako iniwan ng aking asawa. Pag uwi niya, kailangan dito rin niya ako matagpuan. Kahit baguhan ka, hindi ka niya yung mamatahin or iiwanan, bahala ka sa buhay mo. If you get to know him, he's the most generous, open, kind-hearted, humble actor you can ever work with. You can see his passion and his dedication to his work. And may sarili pa siyang dalang mga props, may sarili siyang dalang mga kung ano ang kailangan para sa character niya. And I promise I'll be the best movie star for you. Huh? Tito Ed is a very intelligent actor. Inaaral niya talaga yung script, tinitingnan niya yung development ng character. Makikita mo na pati yung acting niya, nagbabago din as the story goes. Siya nga pala. Ano? Galit kayo eh. Hindi ako galit! O yan, sumisigaw pa kayo, hindi ko sasabihin. Ano nga yun?
Ayan, nakasimangot pa kayo, di ba? Hindi na. Nakangiti na ako. Ayan, He memorizes his line ahead of time. He comes on time. As an actor, wala akong complaint sa kanya. Ever, talagang professional, ladies man. Lalo na pag leading lady ka niya, sobrang alaga. Am I late, Victoria? You're always on time. Depende kung sinong kausap. Kung ikaw, kasalanang mortal ang mahuli. Never akong naunang dumating sa kanya sa set. Inaagahan ko yung shoot sa kanya. Pero hindi naman siya aalis. Kasi kailangan daw ng support ng mga ka-eksena niya. Yun ang ugali ni Direk Eddie. Ganun siya ka-professional. Ang sabi ko, takutin mo. Bumalik ka nga doon. Bumalik ka doon. Sasabihin pa niya, teka, ba't hindi pa natin kunan yung iba pa para matapos na dito sa location na to, yung mga ganyan. Kahit cut off na, gusto pa niya mag-taping at mag-shooting. Linuloko ko nga minsan eh. Paano naman kami uuwi kung ang Eddie Garcia ay nandyan pa at gusto pa magtrabaho? So syempre, we have to stick it out. And I'd whisper and I'd come to him and I'd go, Tito Eddie, don't you have a life? Linuloko ko siyang gano'n. Tatawa na lang siya. Malandi ka! Malandi ka lang sana magkakabay! Sinabi mo pa! Tama na sabi! Magpasalamat ka! Walang nangyari sa mga anak mo! Eh, talaga na kayan eh! Nagmana lang naman ako sa inyo, ha! Anong nagmana? Tatak na Tito Eddie na payo is to really embrace the character and embrace the role na binibigay sa'yo. Pag-aralan mong mabuti kasi although pwedeng merong mga iba siyang sinishare na talagang his own techniques already, yung natutunan na niya. Makikita naman natin na kahit pag bumalik siya sa isang teleserye, ang probinsyano, nag-iba siya ng look, diba? Aside from that, yun yung mga pinaano niya sa akin na you open yung mind mo dapat sa not to really look good all the time. Which is ang ano natin, pagka-artista ka, kailangan beautiful ever ka. Inevitable naman na hindi mangyari sa'yo yun, di ba? Dapat talaga iba-iba itsura mo. Mga walang utang na loob! May karangalan kayong malalaki. May karangalan din kaming maliliit. Senyor Griego. As a co-actor, he was very supportive. Everything I needed in a scene with him, he gave me. You're only as good as your co-actor. Kung di ka bibigyan ng bala, ng ka-eksena mo, anong ibabalik mo? May karang madrasta mo, Lando. At batang-bata pa. Parang halos mag-abot lang kayo ng edad. Para bang nakakatanda mo lang kapatid. At lintik, sexy-sexy. Lalo na kung mirap. Kahit anong ipagawa mo sa kanyang karakter, you can never go wrong. Pag kay Eddie mo binigay. Gusto niya mapaganda yung mga eksena. Pag nakasama mo siya, siyempre makikinig ka. Si Eddie Garcia yung ka-eksena mo. As a co-actor, ang sayang kasama ni Tito Ed. Mahilig mang good time, mahilig siya maglaro. Yung role niya, nilalaro niya yon kasi he likes to entertain people. He wants to make people happy. Lumalabas yun sa mga ginagawa niyang pelikula pag actor siya. He finds funny things. Ang role niya ay masamang mayor. Pero pag pinanood mo siya, instead na magalit ka sa kanya, mai-inlove ka pa sa kanya, matatawa ka sa kanya. Kalyate, hindi kita kinakausap. At kayong mga babae, alam ba ng mga asawa ninyong narito kayo? Ang papel ninyo ay magluto at alagaan ang iyong mga anak. Huwag yang narito kayo. Parang pinagtatawanan niya yung isang napakadelikadong eksena as a character. Nilalaro niya yon. And kaya nga meron manoy. Marami siyang mga ganon, mga small things na ginagawa that makes his character iconic. Oy, Goloy, ang inay mo. Nay! Si Pangit! Anong pangit? Ang batang ito. A living legend himself. It would be an honor. Nung nakilala ko siya, eksena. So nakilala, face to face, ito, Eddie, hello dito. So naramdaman ko na yung, naano talaga ako ng vibe ng kontrabida, mapa-gay role, mapa-may sakit or whatever. Alam mo, nagpa-flashback sa akin mga eksena niya. Tapos napapasmile lang ako ng natural. Eh, yung first naming scene, kailangan medyo shocked ako na nakita ko lolo ko kasi yung sa story is 26 years later ko pa malalaman na buhay pa rin pala yung lolo ko. So, obviously, the reaction has to be like, diba, like, yung nagulit na ano talaga, nung nag-roll yung camera, pasok ko kaya, nagkita kami. Hindi ko alam, nakasmile ako habang nagda-dialogue siya. Tapos naririnig ko lang sa background, kasi Arjo, ba't nakangiti? Tapos sabi ko lang, sorry direct, nasa starstruck talaga ako. Tingnan mo tuloy aso ko si Saber. Nangangati.
Palagay ko nahawa ng pulgas mo! Mas lalong dumagdag ang aking galang, ang aking pagtanaw ng respeto, masaya at magiliw siyang kasama. Lorna, ang asawa mo gusto akong patahin. Di pwede maghari-harian dito ang mga unggoy na puting katulad mo. Tiyan na ni Kulapong masungit. Diskarte. Mayroon ka ba noon? Bugok! Naku, General, kung wala lang akong asawa, mahalikan ko kayo. Naku, wag po. Di matatawaran ang kanyang galing bilang aktor. Kaya naman, hinahangaan at naging inspirasyon ang kanyang mga naging kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon. Meron akong mga studies na ginawa. Baka gusto niyong tignan. Para ka palang Boy Scout, ano? Laging handa. He's not a very good actor. He's a very, very, very good actor. Biggest contribution ni Eddie Garcia sa entertainment business is Eddie Garcia himself. He's the best. He has done a lot of classic movies. He's really on top from beginning up to the end. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-target, kumpadre. Iyan bang pulso mo ayos pa. Naku, kumpadre. Laging nakahipo yan sa bibingka na mahumuton. Kaya laging nasa kondisyon. Minsan, nag-taping kami sa Subic. Ang eksena, nagdadrive ako ng speedboat. Biglang pagdaan ko doon sa ilalim ng pier, tatalon si Eddie Garcia. So makikita ko ngayon siya. Bibitawan ko yung speedboat. Yung director at cameraman nakahiga doon sa eksena yun. Pagtalon niya, bibitawan ko ngayon yung manibela. So yung speedboat, gumaganong-ganon. So bakbakan kami. Walang rehearsal. Siguro mga 2 minutes yun na walang cut. Pag-cut ng director, sa pagod ko, sabi ko, si Eddie Garcia nakatayo. Tokayo, are you ready for the next shot? Yeah. Okay, let's go. Ganon yun, si Eddie Garcia. Hanggang may dugo pang nananalaytay kahit sa pinakamaliit na ugat ng aking katawan. Hanggang may buhay pa akong natitira. Walang sino man sa inyo ang hahawak ng baril. Pero as an actor, na-witness ko din kasi, kunyari, may clock, no? Real time ang gusto niya eh. Kahit hindi kasama sa camera shot. Sinabi, Tito Eddie, hindi po kasama sa camera shot yung clock. Sabi niya, hindi, basta palitan niyo. Because hindi niya mararamdaman. It's just a simple gesture. Hindi man kasama sa eksena talaga na siya shot. Pero it's still part of my scene. I still can see it in my peripheral. It's gonna bother me. Diba? Alam mo yung simpleng detail na, I was like, wow, that's something else. Ano pa hinihintay mo? Talo na! Hindi. Ayaw mo? Uubusin ko na yung pamilya mo! Dadating yun, preparado na sa lines niya, costume niya. Tingnan mo lang si Direk Eddie. Lumalakad na libro yun. Ang dami mong matututunan doon. Tingnan mo lang siya. Partner! Lumalayo na! Lumalayo na! Ako, bilisan mo! Bilisan mo! Nag-iisa na kalagyan na ako, mawala pa! Masyadong todo pato yung treatment niya sa akin. It could have been, treat me as like an actor lang, treat me as an ordinary kasama sa pelikula. Pero hindi eh. Nagulat ako na meron din siyang respeto sa kapwa niya artista. Kahit siya pa man, yung mas matagal pa sa industriya, dapat, di ba, ang outlook mo sa kanya is ganon. Pero baliktad eh. Ang na-experience ko, ang outlook niya for me. Yung inaasahan kong outlook ko for him and yung treatment ko for him, sa akin ibinalik. So, doon basically, amazingly, kahanga-hanga. Aanin ko ho ito. Ikalkal mo sa kilikili mo. Dahil hinug na ang paputok mo. Ayup ka. Magbibigay ka rin lang ng tip. Tawas! Kinabahan ako dahil Eddie Garcia, director din. Noong una naming salang, parang hindi tama ang kanyang ginagawa. Parang minamanoy-manoy niya yung role. Nilapitan ko siya. Sabi ko, Direk Eddie, parang manoy ka dito. Hindi ka dapat manoy dito. Ganun ba? Susundin kita, ikaw ang director ko. Ganoon ka-professional si Direk Eddie. Mula noon, naging madali na ang pakikipag-ugnayan ko sa kanya. Nakita ko how observative he was. Sinusubukan ko lang itong bagong camera ko. Come on, give me a sexy pose. Ano Come on. ba?
Come on! When he's an actor, he's an actor. He doesn't try to direct you. Sasabayan ka niya kung ano yung acting mo. Ini-embrace nga niya lahat, diba? Kahit na anong role. Nakasama ko nga siya sa Star, which is gay siya dun sa film na yon. Parang ang pagiging gay din niya, iba-ibang klase. Like, yung hindi ko pa napanood, pero everybody's raving about it, yung Tubog sa Ginto, na napakagaling niya. Gay din yung role niya. Iba-iba rin yung pagiging kontrabida niya. Gusto ba magkaroon ng nunal sa pisngi? Tapos, meron din siyang iniiba-iba sa look niya every time. Sinasabi niya palagi na you have to love what you're doing in order for you tumagal sa entertainment industry, sa movie industry. You don't stop learning and experimenting. Kahit na sino pa ako at kahit na sang lupa-lupa ako nang galing, wala kang karapatang lapastanganin ako ng ganyan. Bago mo pansinin ang dumi sa mukha ko, tingnan mo muna sa salamin ng mukha mo dahil mas marusing ka pa kaysa sa akin. He was always proud whenever I finished a scene na mahaba yung linya, kasi dati 2 pages na monologue, ganyan. Na natatapos mo ng maganda, he would really give you a pat on the back or say, "Very good, Sharon, very good." And yun yung, oh my God, he's telling me, "Very good," said Garcia. Maldita ka! Magpapatay kita, babae! Walang laman na! Ikaw, hindi mo ginagamit ang isip mo! I've learned so much from him because there's an energy in Eddie Garcia that cannot be replicated. Being in his presence, madadala ka talaga. Doon mo makikita yung star and yet at the same time, artist at heart and yet at the same time, tao. Yung ganon. Ang galing ng halo. Ang galing-galing. I was a nobody. Your mother was a nobody. Till I became a somebody. Don't you ever forget that. Ginagawa niyo rito? Sige, pagpatuloy mo. Huwag mo kaming intindihin. Ikaw kasi masyado kang maramot. Hindi man lang kami kinumbida sa inyong kasal. Kaya naisipan naming dumalo. Dito na lang sa iyong pulot kata. Mahal niya yung ginagawa niya. Si Direk Eddie hindi naman tatagal ng show business at sa larangan ng pag-aartista kung hindi niya mahal yung ginagawa niya. Talagang pinatunayan niya yun. Pag ikaw, taong ginagawa mo, talagang mahal at gusto mo, talagang sasaksid ka. Nagpatuloy ang pagrolyo ng kanyang karera bilang aktor pero hindi pa dito natapos ang kontribusyon niya sa pelikula. Pinatunayan ni Manoy ang kanyang galing bilang kapitan ng kanyang mga pelikula dahil sa kanyang natatanging galing sa pagdidirek. Maraming kalidad na pelikula ang kanyang nalikha. Kung mahal mo ko, irirespeto mo ko. Pag sumama ka sa lalaki, alam mo na ang mangyayari. Dami ko natutunan sa kanya about being prepared, about being on time. One thing also I learned, kasi like I'm so stiff nga pagdating sa mga love scenes or what. One thing I really learned from him is, when you do a movie, you really have to put your heart and soul into it. Even if you don't agree personally na kailangan mong i-kiss yung guy na to or kailangan makita yung back mo, pwede mo namang i-arte and you can tell the director na no, hanggang dito lang ako. He makes sure na ang mga pelikula niya kikita. Very glossy. Actually, kaya nga hindi naman siya pwedeng ikumpara kila Broca Bernal. Kasi iba yun eh. Sila Broca Bernal parang susuntok yan without thinking na ikalulugi ba to ng producer. Siya hindi. Titiyakin niya na parang gagawa tayong pelikula at makare-recover ng producer ko ang kanyang investment. Pero, kung titignan mo kasi, ang lilinis naman. Kahit sabihin pa ang mga pinagagawa niya, yung mga glossy melodramas, malilinis. Yung walang butas, yung kanyang mga obra. Eto na, ang masaya at masarap mong tapa. Idol, ano pa ba ang gusto mo? Ito ang gusto ko. Oh! Ito na ang katapusan mo! Idol, how can you do this to me? He is very true to his craft. That's the most main thing na gusto kong sabihin sa kanya, and at the same time, sabihin na about the description. And the description will be, he is so true to his craft. Alam mo, nagtataka kung paano ka naging pulis. Kung sa bagay nung araw, matapang ka lang at marunong kang humawak ng baril, pulis ka na.
Lalo na kung dikit ka kay Mayor. Pag nagdidirect yan, hindi siya mag-a-acting para sa'yo. Paaartehin ka, pagmamasdan ka. Pag meron siyang gustong pagawa, tsaka siya lalapit sa'yo. I-guide ka sa gusto niya. So, yun ang style ni Eddie Garcia. At nagkasama kami nung second directorial job niya sa Sampaguita. Mga anak sa pagkakasala. Well, si Eddie, pag nasa set yan, nag-iibang Eddie na. Talagang nakakonsentrate sa trabaho niya. Well, maybe it was because it was his second directorial job, kaya medyo tense siya. Pero after a while, habang nagsushooting na kami, medyo naging relax na siya. Naging Eddie Garcia na siya, yung parang barkada. Di ka makasagot, ano? Sakang ipokrita. Santa Santita. Palipat-lipat naman sa kung kani-kaninong lalaki. Si Tito Eddie ang unang direktor na kapagpanalo sa akin ng Best Supporting Actress. So, isang malaking pasasalamat sa kanya. Gwapo mag-direct. Kahit sino magkaka-crush kay Tito Eddie. Super! At saka siya lang yung director na nakita kong meron siyang lens. Titignan muna niya kung saan niya i-frame. May gadget siya. Siya yung nauuna. High-tech na siya noon para sa amin. Nakikita ko kasi na happy siya sa ginagawa niya. Parang yun ang buhay niya talaga eh. Yung pelikula, yung industriya na to, talagang para sa kanya. Nagkataon lang na may mga anak ka. Pero kahit minsan hindi ka naging padre de pamilya, hindi ka lalaki, Daniel. Tumanda na kayo sa pagtuturo pero hindi nyo naturuan ang sarili nyo magpakatao. Kung mag-jamming man kayo or mag-bonding kayo, it's again about what's happening in the industry. Hindi nagiging about personal. It's about the industry, it's about your role, it's about yung storya, yung ganon. More of that. Pag-aaral pa rin, hindi chismis, hindi talaga. I think the eyes are perfect. Oh yeah? Of course not. Di ko pa nga tatapos eh. I love it. I remember Viva movies before were so darn glossy. We established that. We started that trend. And it was handled by Direk Eddie from P.S. I Love You. Those movies were handled by him. Hindi naman para kay Shirley yun eh. Pasimple ka pa, binigay mo kay Shirley yun Hindi, eh. para sa'yo yun. Oo, nag-usap kayo eh. Di ba na, hindi tayo matatapos. What's this? My horse in the hacienda. Alam mong may taste that may breeding si Tito Eddie, di ba? So, he knew what looked good. He knew what sports would look good on screen. He knew how to respect itong iba namang look na hindi nagagawa o hindi pa nagagawa ng kung paano dapat sa screen. And he took everything he had and he put it there. Alam din niya kung tama ka o mali. Ang mga iniwang obra ni Direk Eddie ay patuloy na hahangaan at hindi kailanman makakalimutan. Mula sa mga pelikulang nagpaiyak at nagpakilig sa mga manonood hanggang sa mga artistang kanyang hinubog. Gagaling ka na. Respetado, mahusay, at dekalibreng direktor ng pelikula. Yan ang tatak Eddie Garcia. Daan-daang mga pelikula, di na mabilang na teleserye at kabi-kabilang awards. Yan ang mga iniwan sa atin ng nag-iisang Eddie Garcia. So bakit si Tito Eddie na nanalo ng Best Actor? But si Tito Eddie gets good projects because the filmmaker can talk to him directly. Si Tito Eddie, papadala mo sa kanya after ang isang script, after a few days, babalikan ka niya. Game, gagawin ko to. Diba? After niyo magawa ang pelikula, papanoorin niya yung pelikula. Pwede mong dalhin sa kanya yung pelikula. Tito Eddie, ito yung medyo rough cut pa. And he will watch it from start to finish. Ikaw nga nahiya eh. Tito Eddie, 10 minutes lang. Hindi, sige, panoorin ko po. Panoorin niya yun without a good sound. Di ba? And after that, he will congratulate you. Wala akong masasabi kundi idol ko siya. Idol ko siya sa lahat ng bagay. Siya ay isang aktor at isang direktor at the same time. Ang kanyang walang kapantay na galing at pagmamahal sa sining ang nagbigay sa kanya ng mga natatanging pagkilala na tanging siya lamang ang makagagawa.
Mula sa kanyang pagkapanalo bilang Best Supporting Actor sa pelikulang Taga sa Bato noong 1958, nagsunod-sunod na ang kanyang mga parangal. Hanggang makamit niya ang kanyang kauna-unahang Best Actor Award para sa pelikulang De Colores noong 1969 sa FAMAS. Mas pinahanga pa ni Manoy ang mga manonood dahil sa halos di mabilang na pagkilala sa kanyang galing sa pag-arte. Nang pinasok naman niya ang mundo ng pagdidirek, napansin pa rin ang kanyang galing sa pelikulang Pinagbuklod ng Langit, kung saan siya tinanghal na pinakamahusay na direktor ng FAMAS noong 1970. Tumatak sa industriya ang kanyang mga pelikula dahil na rin sa kanyang pinamalas na galing sa pagkukwento. Ginalang kita, Nora. Iginalang kita dahil mahal kita. Sinasamba kita. Nakikiusap ho ako sa inyo. Nagmamakaawa ho ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Bumabalik na ho ako sa inyo, Inay. Kaya naman walang humpay na pagkilala ang kanyang nakamit mula sa iba't ibang award-giving bodies sa bansa. Ating paparangalan ang nag-iisang Manoy. Para sa pinakamahusay na aktor, Ginoong Eddie Garcia. I would like to thank the jury of Cinemalaya for this third Best Actor Award. At mula nga nito, hindi na nawala ang pangalang Eddie Garcia sa mga nominasyon. Patunay na isa siyang kayamanan ng pelikulang Pilipino. Pero gaya sa mga pelikula, ang kwento ni Manoy ay humantong na sa dulo. People will tend to remember him as Manoy. But then he was more than that. Wala nang iba. From the time he started his film career up until his death, yun na yung ginagawa niya. Hindi ba? Binigay niya ang buong buhay niya, ang sarili niya, taos pusong binigay niya his mind, heart, and soul. Not only as an actor, but as a director, and made amazing films. Definitely. Icon times 10, times 100. Nag-iisa si Eddie Garcia. Malaking kawalan, yes, pero marami siyang naiwan at naibahagi at naituro para sa industriya. Hanggang ngayon nga, meron pa rin napakikinabangan, palagay ko ng marami. As an actor, he is the best of the best. He did a lot of classic movies, he done a lot of international movies, and when he was this old age, he was doing a lot of offbeat roles. It would be fantastic. Pangarap niyang pelikula sa kanyang buhay, hanap buhay niyang minahal, pinagtaguyod, pinagsikapan, at hindi ko nabalitaan at hindi ko nasaksihan na naghanap siya ng ibang hanap buhay maliban sa pagmamahal niya sa pelikula. Well, I think, ang tao kapag nagtagal sa industriya, isang bagay lang yun eh. You can't put a good man down. If you have good talent, kahit na anong gawin ng tao, pag talentado ka talaga, hindi ka mawawala. Hari ng lahat ng trono. Trono ng kontrabida, trono ng character actor, trono ng action star. Ganun ang pagka-icon ni Direk Eddie Garcia. Legacy niya kami. Kaming mga hinaandal niya. Kasi ako, I take it upon myself to carry on. So I'm proud I worked with him. And I'm proud I learned from the best. And I intend to carry on with that. Kung mahal kong industriya, ilang beses pala niyang minahal yung industriya. Hindi matatawaran ang naging kontribusyon ni Manoy sa pelikula at telebisyon. Hinubog niya ang industriya sa kanyang walang kapares na galing at talento. Kaya naman, ang kanyang mga pelikula ay maituturing na tunay na obra. He is one of a kind. His legacy will live forever. An artist, a legacy, an icon. The Eddie Garcia.